Alright, magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV kung saan pag-uusapan natin ang mga nangyayari sa lipunan. Ang aga mong galit ah. Oh, ito, meron tayong mainit na balita si Marcos Jr. daw na ospital. Naku po. Bakit naman? Bakit naman hindi pa dumiretso? Hoy, ang sama ng isip niya. Dumiretso sa hair follicle drug test ba? Ayun naman. Ang sama ng isip nyo kaagad ha. Huwag kayong ganyan. Hindi kasi kung siya wag naman sana pero pwede na rin. Hindi, kung siya sabihin na natin kung siya mawawala o mapapano. Wag naman sana. Paano siya mapapanagot dun sa mga katarantaduhang ginawa niya, di ba? Sige, kaya nga mas maganda, ma-impeach na lang itong si Bongbong Marcos para mapanagot dun sa mga paghihirap ng mga Pilipino dahil sa katangahan niya. Sa pagiging bugok na presidente. Nako. At mainit din na balita ngayon si dating Senator Bong Revilla nasa nasa payatas na sa BJMP payatas. Kaya nako mas malupit. At alam nyo ba, may napansin tayo sa mga balita ngayon na talagang kaliwat kanan yung balita patungkol dyan kay Senator Bong Revilla. Na nakuha na nila yung gusto nila na pantatakip o pang another diversion para sa mga kabulastugan nila dito sa flood control project. Flood control ghost project. Yan pa lang yan ha. Yan pa lang. Ghost project pa lang yan sa flood control. Paano pa yung iba? Naku po. Wala pa tayo sa kalagitnaan ng korupsyon na nangyayari. Flood control pa lang po ito ha. DPWH pa lang. Paano pa kaya yung iba no? Sa palagay nyo, gaano pa kaya karaming ghost project o ghost pagnanakaw ng mga tarantado na to? Gaano pa kaya karami? Kasi sa palagay natin, alam mo yun, todo-todo na ang pagnanakaw ng mga tarantadong nakaupo sa gobyerno natin ngayon. Kasi alam nyo to mga pare, meron nga ako nakausap dyan, isang may-ari ng isang business na restaurant. Sabi niya dati kumikita kami ng mababa na yung 50,000 sa isang araw. Kumbaga pagdating ng peak week, sabihin natin weekend, Friday, Saturday, Sunday, umaabot daw sila ng 50. Pero ngayon daw, grabe. Pagkapasok daw niya ni Marcos, hirap daw silang maka 20,000 sa isang araw kahit Sabado at Linggo. Grabe ang binaba daw ng kita nila sa panahong ito, grabe. Tas ang taas pa daw ng tax. Diba ganyan kahit yung mga negosyante natin na sabihin na natin, syempre mga negosyante yan, may kaya yung mga yan, umaaray na sa nangyayari sa Pilipinas. Kasi itong presidente natin ay pa bumaba. Bakit naman kasi ganon? Ha? Ito. Ayan Ayan, Marcos Jr. na sobrahan sa puyat dahil sa sobrang sipag. Anak ng putya naman talaga. Kayo naniniwala kayo? Naniniwala kayo dito sa sinasabi ni Auntie Claire? Kahit sa madaling araw po ay nagtatrabaho po ang Pangulo. Malamang po ang nararanasan niya ay sobrang pagod sa pagtatrabaho. Wow. Wata baka sobrang pagsinghot? Ha? Baka sobrang pagsinghot ng mga usok. Hindi kasi sino bang nasa katinuan ng maniniwala na nagtatrabaho tong mama na to? Hindi, kayo naniniwala kayo nagtatrabaho yan kaya na-ospital yan dahil sa trabaho? Parang hindi naman.
Kasi yung galawan nito, eh, ano 'to, eh, tatamad-tamad. Tatay niya na nga nagsabi noon, eh, 'di ba, na mahilig sa party. Baka naano ka, na-overdose ka inom, gano'n. Ewan ko nagiinom pero si ano, yung palakang asawa nito malamang lasinggera yun, eh. Oo, 'di ba kailangan yun lagi ano, bawat party na pupuntahan niya laging may wine o champagne. Para nga naman, eh, siyempre sosyal-sosyal. Yan ang mga iniinom niyan, mga champagne, mga talagang mamahaling alak, eh, 'di naman umiinom ng MP yan, eh. Oh, eto si Bongbong Marcos na ano daw, nasobrahan sa ano, sa pagkakatrabaho dahil daw kahit madaling araw, eh, nagtatrabaho daw 'yan. Nasobrahan daw sa sipag ko hindi putang ina baka nasobrahan ka kakapanood ng pelikula, eh, 'di ba? Sabi niya nanonood siya ng ano, ng mga Netflix yung kay Ant-Man. Kaya nga siya napatakbo ng presidente dahil dun, eh. Oo. Eh, kayo, ako hindi ako naniniwalang dahil sa puyat 'yan, pero baka ano na 'to, sign na 'yan sir na ikaw, eh, kailangan mo magpahinga ba. Magpahinga bilang alam mo siyempre matanda na rin 'to. Baka kailangan niya na siguro magpahinga, 'di ba? Eh, wala namang masama kung ihayaan mo na yung, Vice President ang ano, gumawa ng trabaho mo. Pero alam mo nakakalungkot mga pare, bakit isipin niyo, medyo malala yung dadanasin o yung sabi nga ni ano, eh, ni Manong Chavit, eh, na kawawa ang susunod na presidente pagtapos nito ni Bongbong Marcos. Bakit? Kasi yung iniwang problema ni Bongbong Marcos o yung mga utang o yung gulo na pinabayaan niya, yung, basta lahat ng ginawa niyang katarantaduhan, katangahan, kapabayaan. Eh, ang magsa-suffer nun yung susunod na presidente, yung susunod sa kanya. Lahat ng problemang maiiwan nito ni Bongbong Marcos, ang susunod na presidente ang sasabihin na masasabi natin na mag-aayos. So, anak ng tinapa na yan, kung si VP Sara baka ma-stress yun. Baka ma-stress yun sa problema ang iiwan nitong tanga na 'to. Ha? Wala, kawawa naman ang Vice President natin. Pero sana ngayon pa lang, eh, bumaba na 'to kasi para habang maaga pa lang maayos na natin yung Pilipinas. Ayun na kung sabi nga eto nga, eh, yung sabi ni Manong Chavit, eh, ayaw niya na nga tumagal ng hanggang 2028 pa. Kailangan ngayon na kung maaari bukas na. O baka na ano din 'to, baka na stress din 'to si Bongbong Marcos dahil sa mga turo sa kanila. Kasi kahit anong gawin nilang mamanipula o gumawa sila ng mga scapegoat nila, eh, wala. Sa kanila pa rin ang turo kay Romualdez, kay Zaldico at sa kanya. Kasi sila-sila naman ang gumawa ng mga kahayupan na yan, eh. O yung GAA, 'di ba? Sinong pumirma ng GAA? Sa pagpirma niya pa lang po siya may pananagutan na kaagad siya, eh. Dun pa lang wala ng question dun, kailangan ng managot 'tong animal na 'to. Siya talaga mastermind niyan, eh, ikaw pumirma, eh. Kaya nga sabi ko nga sa inyo mga pare, kung itong presidente na 'to, eh, talagang para sa bayan o anti-corruption na sinasabi niya ngayon na kaya siya nagpapaimbestiga dahil ayaw niya ng corruption. Bakit pa magpapaimbestiga kung gusto niya ng corruption? Ayun laging ano nila, eh, laging pautot nila, eh. Bakit ako magpapaimbestiga kung ako ay kasama sa corruption? Malamang para maligtas ka. Uunahan mo na. Siyempre yung mga mang-iimbestiga sa'yo hindi hindi kayo imbestigahan, ikaw gumawa nun, eh. Oh, eto talaga, eh, para sa mga Pilipino, para sa bayan itong si Bongbong Marcos. Unang-una pa lang ku-questionin niya na, eh, paulit-ulit kong sinasabi yan, ku-questionin niya na yung mga insertion do'n sa GAA. Sabi naman nung mga ano natin, nung mga unang-una pa lang, meron din namang insertion kay
Pangulong Duterte. Hindi naman daw nawawala yan, noon pa daw nangyayari na yan. Pero yung insertion na nung panahon ni Pangulong Duterte, hindi ganito kalaki. 'Di ba may binasa nga ako sa inyo na matagal na yun yung parang umabot ng 200, parang 125% ang insertion doon sa previous administration. Pinakita ko nga sa inyo na konting-konti lang yung insertion na pumapasok noon panahon ni Pangulong Duterte. Ito putang ina ang dami. Kaliwat kanan, di ba? Kaya nga naramdaman at naamoy ng mga Pilipino, di ba? Pinagyabang niya pa yun. Yun nga kung para talaga sa bayan, punta doon pa lang, harangan mo na yun. Hindi pa pwede yan insan. Huwag mo mekos-mekos yung budget ng mga Pilipino, budget ng bayan. Huwag mo imekos-mekos yan, ulitin nyo yan. Ganun kasimple. Pinagyabang niya pa, di ba? Isa pang pagyayabang niya, I veto it, I analyze it, 4,000 plus pages, binasa niya daw. Tapos yung iba, binito niya. Pero kunyari lang yon. Tapos you analyze it, I review it. Tangina kung talagang ikaw na mismo nagsabi, ginawa mo yun. Nakita mo talaga na mayroong malaking insertion dyan. Diba? Tapos mayroon pang blanco dun sa BICAM na kayo ang bahalang maglagay ng gusto nyong budget. Pero meron tayong video dyan na si Marcos, na daw, okay naman daw siya. Ano to, papansing ka lang, sir? Ganon. Papanoorin nyo to. Sir, good afternoon. Hey. Kanina po ay natanong tayo sa MPC kung nagkita na daw po tayo. Since nandito po ako sa one of your events, sasamantalahin ko na po. Kamusta na po kayo, sir? How are you feeling today? I'm fine. I'm feeling very different from the way I was feeling before. Oy. Naayos na yung problem. What happened was apparently, and I now have diverticulitis. It's a common complaint amongst apparently people. Wala namang nagbago. Naglalak pa rin yung Wala nagbago kay Bongbong Marcos. Hindi pumayat. Pero naglalak pa rin talaga yung panga niya. Parang lagi may nginunguya itong mama na to. Ayan, si Auntie Claire na mismo ang kasi lagi siyang tinatanong Lagi siyang, ito talagang ahali na to, no? Pabida talaga to si Auntie Claire, no? Huwag niyong tatanggalin to, puta, wala nang bida-bida dyan pag tinanggal niyo yan. People are heavily stressed and people are, I have to admit, growing old. Overwork kayo, sir Ang overdose, hindi over. Binibigyan niya pa no? Inaano niya pa finifeed niya pa overwork kasi kayo, sir Ang mo, Auntie Claire, wag mo nga kaming pinagluloko. Wag ka nang papansin. Hayaan mo lang siya magsalita. Tinuturuan mo pa Di ba sinabi ng doktor na hinay-hinay muna? No? Well, yeah, of course, lagi naman sinasabi ng doktor sa akin yun, pero paano mo naman gagawin yun? Ang dami trabaho. So, sir, ano mensahe niyo doon sa mga taong nais na kayo mawala sa pwesto? Okay. Halatang halata talaga So yung video na to para lang doon sa mga naglalabas o yung mga nagpo-post na kamusta na ba si Marcos? Okay pa ba siya? Kasi nag-post din ako kanina Yung iba, buhay pa ba si Marcos? Sana natuluyan na. Ganun yung mga request ng iba, matitindi, di ba? Ayan. Kaya nag-video ng ganyan si Auntie Claire para yan doon sa mga nambabash o yung mga yung mga umaatake kayong kay Marcos na dapat madiretso na yan para mapalitan na si Bongbong Marcos. Ayun yun. Kaya siya gumawa ng video na to, di ba? Halatang halata ka, Auntie Claire. Sus. Hindi na masyadong ma-excited dahil it's not a life-threatening condition. So, sir, wala kaming dapat ipag-alala? Wala. Huwag kayo mag-alala. Hindi kami nag-aalala. Nag-aalala kami sa kalagayan ng Pilipinas, gago. Wala kaming pakialam sa'yo. Ha? Kayo ba, may pakialam kayo dito? Wala naman Nag-aalala kami sa kalagayan ng Pilipinas. We are excited na mapalitan ka bilang Pangulo.
Kasi malay mo naman mahabol pa, 'di ba? 2 taon pa, baka makabawi pa ang Pilipinas, baka gumanda pa ang Pilipinas, 'di ba? Sana. Tapos yung mga dapat managot ngayon, hindi nananagot. Putyang ina kung sino-sino natuturo ng mga tarantado. Ganun yan. Tangina yung mga tunay na may kasalanan, wala, malaya. Pero yung mga, alam mo yun, yung mga andyan pa, ay yung mga ano pa rin, yung mga nananahimik lang, biglang ituturo. Na the rumors of my death are highly exaggerated. Thank you, sir. Thank you so much. So, thank you sir, thank you so much. Ang lupit, ano? Eto muna tayo, dito tayo sa ano, sa baklang ano na to. Hindi ko alam kung ano ba to. Paano naging abogado to? Ang tanga eh. Oo, ang tanga kasi. Kutya, ikaw isipin nyo to mga pare, ikaw officer ng isang, ng korte. Kumbaga, ikaw isang lawyer. Pero bakit parang yung kini-question mo yung credibility ng Sandigang Bayan o yung Sandigang Bayan, parang sinasabi mo na nauutusan dahil dito sa sinasabi mo, sa statement mo para kay Senator Bong Revilla. Papansin ka masyado, mukha kang tanga. Itanginan to, ang pangit na nga nitong bakla na to, papansin pa masyado. Di ba? We should not let history repeat itself. Pinakulong ni Pinoy si Bong Revilla noon sa PDAP scam. Pero pinalaya ng Sandigang Bayan under Duterte. Pinalaya daw ng Sandigang Bayan under Duterte. So sinasabi mo, ang nagpalaya dyan o naiimpluwensyahan ng mga Duterte ang Sandigang Bayan? Ganun ba yun? Abogado ka, dapat hindi ka nagsasalita ng ganyan. Hindi ka pwedeng magbigay ng doubt sa mga Pilipino sa statement mo dyan sa Sandigang Bayan para dito kay Senator Bong Revilla. At dinadamay mo yung Sandigang Bayan, binibigyan mo ng doubt na wag magtiwala dito sa korte na to. Bakit? Kala ko ba abogado ka? Bakit ganyan yung mga statement mo? Parang parang pantanga. At tandaan nyo to mga pare. Isipin nyo, never tong umatake kay Romualdez. Pero bakit inaatake niya si Senator Bong Revilla at si BP Sara? Dahil para malihis yung pag-atake doon sa bossing niya, di umano. Kasi napapabalitaan o chismis-chismis ngayon na pag-uusapan na ito bata daw to ni Romualdez. Kaya never umatake yan kay Romualdez. Bakit naman? Ha? Abogado ka sir ah. Ay, ano ba to? Sir, ma'am. Sir? Boss? Hindi kasi bilang isang abogado, hindi ka pwede magbigay ng statement na makakapanlito sa mga Pilipino o magbibigay ng parang question sa pagdating sa korte. 'Di ba? Ito pa lang we should not let history repeat again. Pinakulong ni Pinoy si Bong Revilla. Bakit pinakulong? Kasi ayaw pumirma ni Senator Bong Revilla doon sa impeachment ni Corona, which is nangyayari ulit ngayon. Ano naman ang nangyayari ngayon? Hindi pumirma sila si Kong Lani, Kong Jolo at Kong Brian diyan sa impeachment ni BP Sara. Walang isang Revilla na pumirma sa impeachment ni BP Sara, kaya ngayon pinapakulong naman si Senator Bong ulit. 'Di ba? Bakit siya? Okay. Eto mga pare, bakit si Senator Bong ang napili nila? Kasi nga hindi na to senador 'Di ba? Dating senador, natalo, tinrabaho, sige. Imposible naman kasi, ang lakas-lakas nito. Hawak pa ng INC. Tapos natalo lang. Weird, 'di ba? Tapos ang nakapasok yung 2 dilawang tanga. Bakit siya? Tapos pinabalita si Senator Jinggoy at si Villanueva na daw susunod. Mahihirapan kasi silang ipakulong yung 2 yon. Bakit? Kasi nakaupo pa bilang senador. So ang tendency
hahanap sila ng sikat at wala na sa pwesto. Ngayon, ang nakita nila at napag-initan nila ngayon itong si Senator Bong Revilla. Kita nyo, pinag-uusapan. Mamaya may papakita akong balita sa inyo na alam mo yun, parang masyadong extravagant yung pagbabalita. Kahit saang kahit saang mainstream media ka tumingin, parang pare-parehas yung style nila. Pati yung sukat ng kulungan, pati yung pagkain. Mamaya papakita ko sa inyo Kaya nakakapagtaka talaga eh. Ito isang weirdong pangyayari na naman. Naputya, wala naman kayong ebidensya. Talagang merong dahil nga para may pag-usapan at hindi mapuntirya yung mga mastermind. Ayan na. Tapos 'di ba si Lacson, yung pinakita ko kahapon na putang ina, nakala mo siya yung siya yung tinatanong, hindi naman siya yung witness. Eto, hindi dapat manalo si Sara Duterte dahil makakalaya yan for sure pag si Sara Duterte ang presidente sa 2028. So parang ang sinasabi niya dito, pag si Sara Duterte na ang president sa 2028, makakalaya na si Senator Bong. Sa pamamagitan ng pag-impluwensya ni VP Sara Duterte sa Sandigan Bayan o dun sa korte na may hawak ng kaso ni Senator Bong Revilla. So parang ang sinasabi mo, ang korte nasusuhulan o natuturuan. Ganun ba yon? Ang korte o naiimpluwensyahan, di ba? Ganyan ang sinasabi niya eh. Sir, ano ka, di ba? Abogado ka, bakit ganyan yung mga statement mo? Pambobo. Hindi pwede yan. Putangin yan. Ewan ko kung dapat ito ewan ko kung paano to anong tawag doon? Mga madidisbar. Pinibigyan niya ng ng doubt eh. Buisit, diba? Ano ito ni Palsis? Ang pangit na, tanga-tanga pa. Ito, panoorin natin to. Ito yung ito yung balita kay Senator Bong. Kinumpis ka ang gadgets at mga dalang damit ni dating Senador Bong Revilla. Kinumpis ka daw. Kinumpis ka, ha? Ang sabi nito, ni kinumpis ka daw. Although, iba yung writer niyan, siguro nagbabasa lang yan, si Cheryl Cosin. Sinabi nila na kinumpis ka. Pero mamaya sasabihin doon na hindi pinayagan. Revilla sa Quezon City Jail Facility. Pinagsuot na rin ng dilaw na t-shirt gaya ng ibang inmates si Senator Bong. Live mula sa Payatas, Quezon City, nasa front line ng balitang yan si Gio Robles. Gio, kumusta naman ang unang gabi sa selda ng dating senador? Julius Cheryl, sa kabila niya naging maayos naman umano at walang reklamo ang dating senador sa kanyang unang gabi dito sa New Quezon City Jail. Nakasuot na siya ng dilaw na t-shirt na may nakasulat sa likod na mga letrang PDL. Ito ang selfie ni dating Senador Bong Revilla sa kanyang huling taon sa PNP Custodial Facility sa Campo Crame noong 2018, kaugnay sa pork barrel scam. Ngayong 2026, 8 taon ang lumipas. Nasa likod muli ng reha si Revilla dahil umano sa koneksyon niya sa isang multong proyekto kontrabaha sa Pandibulacan. Dito sa New Quezon City Jail, pinakita ng BJMP ang selda ng dating senador kasama ang ibang PDL. Oktubre pa ng nakaraang taon nakahanda ang pasilidad para sa mga mahuhuling sangkot sa flood control anomaly. May sukat na 47 tingnan nyo, detalyado to detalyado. Ang weird nga ng mga balita ngayon Talagang sa ibang ba, ganyan kayo? Ay, Diskaya, di ba si Diskaya, hindi naman sila ganyan, yung kinulong si Diskaya. Wala namang ganyang balita, talagang detalyado na may sukat, may palikuran. Walang ganyan nung kay Diskaya di ba? Yung nakulong yung babae. Eto ngayon, si Senator Bong, talagang detalyado. Pati yung pagkain, sasabihin dyan. Meters ang selda ni Revilla.
Sa loob, makikita ang nasa 5 bunk bed para sa 10 PDL. Walang aircon pero may ceiling fan, may lababo at iisa din ang kanilang CR. Pagdating sa City Jail ni Revilla kahapon, dumaan siya sa standard booking procedure tulad ng ibang naaresto. Hindi pinayagan si Revilla na dalhin ang iba niyang gamit. Oh, hindi pinayagan. Pero ang sabi nung sa unang intro nila, ano daw, kinumpis ka. Ano to? Misleading kayo ah. Ano ba talaga? Itong TV5 oh. Ano TV5? Ayo ah. Kasi kita nyo ang una sinabi, kinumpis ka daw ang mga gamit at damit, 'di ba, ni Senator Bong. Pero sabi dito nung nagbabalita, hindi daw pinayagan. Pagkaiba yung kinumpis ka sa hindi pinayagan. Talagang kayo Yung mga hindi dilaw na damit at yung mga non-negotiable natin, ang mga contraband katulad ng cellphone at iba pang gadget. Ito ay pinauwi na ho. Oh, pinauwi, hindi kinumpis ka. Pag kinumpis ka, sa kanila 'yon. Pag pinauwi, hindi pinayagan. Ano ba? Binigyan din ng bagong damit ang dating senador ayon sa BJMP. Ang suot niya ay isang yellow t-shirt na may nakatatak na PDL o Persons Deprived of Liberty, standard uniform, at isang jogging pants na kulay brown na may yellow stripe. Ayon kay BJMP spokesperson J. Rex Bustinera, pwede namang dalhan ng dilaw na damit ang dating senador pero may kondisyon. So kumbaga, pwede ako magsuot ng Prada na hindi masyadong loud yung brand o kaya Lacoste. Bakit naman? Hindi, bakit naman siya magsusuot ng mga branded dyan? Ewan ko Although, sige, parang parang pinapa-picture sa atin na ito, mayaman to na nakulong. So pwede pa rin siyang magsuot ba ng mga ganyan damit, mga branded? Ano ba? Sa akin hindi, parang weirdo di ba? Ba't kailangan may brand? Prada, Lacoste. Ano ba gagawin mo dyan? Matutunganga ka lang naman dyan sa kulungan. Nakakulong ka lang, mag-ano ka pa, magpaprada ka pa. Maglalakos ka pa. Poporma ka ba dyan? Di ka naman poporma dyan. Pwede siguro yung mga komportableng damit, pero hindi naman kailangan yung ganyang branded pa. Pero kulay dilaw, pwede yun. Basta kulay dilaw po, plain, walang ibang tatak. At tatatakan ho ito ng kung willing ho sila, tatatakan ho ito ng PDL. Puta ina, magpaprada ka pa, tas Lacoste, tas tatatakan din ng PDL. Ano yun? Sinong papayag sa ganon? Kaya na branded yung damit mo, tapos tatatakan ng PDL. Hindi na. Yung uniform nyo na lang, bili na lang ako yung uniform nyo. O kaya, bili ka na lang ng 100% na cotton sa mga pale-palengke o sa mga, basta sa mall. O may 100, yung mura lang, basta cotton para presko. O yun, tatakan nyo ng PDL. Pwede yun. Pero yung mga branded, bakit yun? Jaja forms ka ba dyan? Uniform. Kapag hindi ho namin papapasukin yun. May higit 3,000 PDL sa New Quezon City Jail. Pare-pareho sila ng meal allowance. Natanong Kaya niya, pati yung meal allowance talaga. Hindi, ang weirdo nito pati yung meal allowance, inaano nila, talagang dinidetalye nila. Wala namang ganito sa mga nakukulong. kanina sa programang One Balita Pilipinas ni Frontline Pilipinas anchor Cheryl Cosin. Ang budget po ng pagkain natin ngayong taon ay tinaasan ho to 100 pesos per person per day. Hahatiin ho yan yun na yung pagkain nila for the whole day. Dati ho yan 70 pesos last year. Ang almusal ni Revilla ngayong araw, saging na saba. Breakfast niya ay ginataang kamote with saging na saba. Ang kanyang lunch ay chicken with pineapple and rice. Ang hapunan nila ay sinigang with rice. Okay. Pasado alas 2. Ba't kailangan pa kasing detalyado?
Kailangan, no? Kaya nga nakakapagtaka eh. Kahit sa mga ibang balita, panoorin nyo yung mga ibang balita, kahit hindi dito sa News 5, sa GMA, I think sa ABS, puro ganito. Basta sa mainstream, puro ganyan. Pati yung sukat ng lugar, kung ilan sila doon, pati yung palikuran, okay naman yan. Sige, walang problema. Pero pati yung pagkain, dinaano nyo. Ito lang ang budget ng pagkain para pinapakita talaga nila na walang special treatment dito kay Senator Bong Revilla. Ng hapon kanina, dumalaw sa ama ang mga anak na si Jolo at Brian Revilla. Muling giniit ni Interior Secretary John Vic Remulla na walang special treatment para sa kaibigang si Revilla. Pero di tulad ng karaniwang na aresto, bakit walang inilabas na mugshot sa dating senador? It happened too fast na hanggang ngayon nga, di ba, parang adjusting pa rin lahat tayo sa nangyari. So, we'll release it. Kasi ang bilis nga eh. Kaya nga nakakapagtaka eh. Isang parang snap pa lang, parang binola pa lang nung nakaraan, meron na kagad na warrant to pares. Kaya nga, patangina ninyo. Pag talaga pagkalaban sa politika, pag hindi nila kasundo, ang bilis nilang gumalaw. Pero pag mga kakampi nila, putyang inaantagal. Kagaya niya ni Romualdez, ano na? Asa na si Romualdez, ha? Mamaya may papakita ako sa inyo na lahat ng itinuturo si Romualdez. Pero ano nangyari? Bakit ayaw patawag ni Lacson? Tapos pinagtatanggol niya pa. Kahit hindi nyo sabihin na pinagtatanggol niya directly, pero nililigtas niya dun sa mga question. Nilalayo niya. Ibigyan niya ng pagkakalito yung mga nanonood. Diba? Doon na lang sa pagtatanong ni Senator Marcoleta bakit? Tinatanong niya yung dalawang babae. Hindi, ako sasagot niyan. Bigla siyang gumanon, gago ang putang ina. Ikaw ba yung witness? Ikaw ba yung tinatanong? Papansin kang bading ka? Bading na bading eh. Gaya sa ibang PDL, pwedeng bisitahin si Revilla ng mga kaanak tuwing Martes hanggang Biyernes 1 p.m. to 5 p.m. Buong araw naman kung weekend hanggang 5 p.m. Kanina o bago matapos ang visiting hours or 4:55 p.m. to be exact, ay isa-isa nang lumabas ang mga anak ng dating senador si Jolo Revilla. No comment nung sinubukan nating hinga ng pahayag, habang si Brian Revilla naman sabi niya kanina okay lang daw ang ama na nakapiit sa loob ng jail facility. Saka ito isipin nyo mga pare, ang pinapalabas kasi nila dyan ngayon na nakulong na yan dati, inulit na naman. Mga gago ba kayo? Ito na nga ito isipin nyo mga pare. Nakulong na nga siya nung panahon ni Pinoy kahit hindi naman napatunayan kasi acquitted siya, di ba? Alam naman natin yan, nakita nyo yan. Yung mga walang alam, ay putya mag-research naman kayo. Acquitted siya, okay? Acquitted. So, yung mga binibintang sa kanya, hindi napatunayan. So, kaya nga acquit, nakalaya. Ako, halimbawa ako si Senator Bong, pinagbintangan na ako noon, sa tingin nyo gagawa pa ako ng katarantaduhan ngayon? Yun nga, bintang lang, nakulong ako eh. Paano pa kaya kung gagawa ako ng mga, sabihin na natin, gumawa talaga ako ng let's assume na gagawa talaga ako. Bakit ko gagawin kung makukulong ako? Nakulong nga ako nung wala akong kasalanan eh. Tapos gagawa pa ako ngayon ng kasalanan. Diba? Puta, dun pa lang mapapaisip ka na, puta, oo nga Bakit pa siya gagawa ng kasalanan? Dati nga nakulong siya nang walang kasalanan. Hindi nyo pwedeng sabihin sa akin basta nakulong siya. Hindi po pwede. Hindi yan rason. Na-acquit yan, nakulong siya walang kasalanan. Ibig sabihin, hindi yung mga binibintang sa kanya hindi totoo. Hindi napatunayan. Kaya nga nakalaya di ba? Kaya hindi nyo pwedeng sabihin, hindi at basta nakulong siya. Hindi lahat ng nakukulong, sinasabi ko sa inyo mga pare, hindi lahat ng nakukulong may kasalanan. Yung iba dyan na pagbintangan. Katulad niya. Katulad ng mga nakakausap nating PDL, di ba? Na makikita mo sa iyak ng mga yun, putyang ina, nagtitinda ka lang, bigla ka makukulong. Ano yun? So, yan ang ko sa inyo. Butya, kung nakulong ka na ng walang kasalanan, bakit ka pa gagawa ng kasalanan, makukulong ka rin ulit?
Nagigets nyo ba? Pero kasimple yung logic dyan. Anak ng putya naman. Ito. Gio, isang tanong lang. So inaamin ba ni Secretary Remulla na hindi talaga nakunan ng mugshot itong si dating Senador Bong Revilla? O, mugshot. Kasi gagamitin niya nila sa mga susunod na... halimbawa, tumakbo si Senator Bong Revilla, di ba? Tumakbo siya bilang senador. Gagamitin niya nila yung mugshot na yan para ipang propaganda nila. Ay, nakulong yan, oh. Boboto nyo yan, nakulong yan. That we do not know, for now, hindi pa natin masasabi sa ngayon. We do not know yet surely kung nakunan ba talaga or hindi. Pero yung sabi lang kasi ni Remulla kanina sa paliwanag niya nung nakausap siya ng Krami Press Corps ay mabilis ang pangyayari pero as soon as possible daw ay ilalabas naman nila ang mugshot ni Revilla kung nakunan nga ba talaga siya ng mugshot. Balik sa'yo, Julie. Actually, meron Maraming yan. salamat, Gio Robles. So, ito yung Mga kapatid, balita natin dyan patungkol dyan kay Senator Bong. Talagang parang araw-araw meron silang balita patungkol dyan. At hindi pa rin. Kaya nga magtataka ka eh. Ito, isang beses lang tinuro. Huling-huli pa. Pero siya yung nakulong. Siya yung nakasuhan. Putyang ina, yung si Romualdez na ilang beses tinuro, bakit hindi ipatawag? Parliamentary courtesy daw. Sabi ni Lacson. Pero bakit si Lebiste pumunta dyan? Bakit si Toby Tiangco pumunta dyan? Pero kahit invitasyon, hindi mo ini-invite. Bakit, Lacson? Kutsa, baka kung si Marcoleta nandyan, tapos na yan, huli na yan. Ewan ko sa bakla na to. Eto. Tignan nyo ha. Ito yung minority, nila. Yung pinasa ng minority. The bill may include abolition of the river basin, Basin Control Office. So ito yung pinapakita, ito yung matrix na personality involved. Ito yung nasa ulo ni Romualdez, ayan yung pinaka-leader, which is yung bangag. Alam naman natin yun. Tignan nyo to mga pare. Yung unang-unang nagsalita patungkol dito kay Romualdez at itong si Zaldico, itong mag-asawa, yung Diskaya. Tinuro nila si Romualdez at si Zaldico. Ngayon, pumasok itong si Alcantara kasi tinuro ng Diskaya itong si Alcantara. Pagkaturo kay Alcantara, eto na. I think si Bryce Hernandez tinuro din nila ito eh. Tinuturo si Zaldico. 'Di ba? Alam natin yan, nakita natin yung hearing yan. Ngayon, si Bryce Hernandez tinuturo si Alcantara kasi yan yung mga kasama niya. Now, pagdating dito kay Orly Gutesa, siya daw ang naghahatid ng mga maleta. Tinuturo si Romualdez at itong si saan na ba tayo? Nawala kasi, sorry. So pagdating kay Orly Gutesa na siya yung naghahatid ng maleta dyan sa bahay daw ni Zaldico at ni Romualdez, tinuturo yung dalawa. So pagdating naman dito kay Bernardo, ito yung tanga eh. Pagdating dyan kay Bernardo, ang ginawa, tinuro si Zaldico. Diba? Pero hindi niya tinuturo si Romualdez. Si Zaldico ang una niyang tinuro. Tapos nung, ayun na, nagkabigayan na ng, anong tawag dito?
na mga papel, bigla nang nandun si Senator Bong Revilla, sila Binay, sila Chis Escudero, sila Joel Villanueva, di ba? Biglang Senado na ang natuturo. Pero yung mga statement from Diskaya, Alcantara, pati si Alcantara nag-alala ng Orly Gutesa is ang tinuturo itong si Romualdez at itong si Zaldico. Ngayon, si Zaldico, nagtago nun. Diba? Meron pa nga siyang ilang video parang part 1 hanggang part 5 yata yun, 4. Basta meron siyang mga inilabas na video na tinuturo niya ang mastermind si Romualdez. Ngayon, si Romualdez, hindi naman to gagalaw nang walang mas nakakataas sa kanya kasi speaker yan Speaker of the House yan So merong nakakataas dyan sa kanya na ginagawa yan yun yung sa si Bongbong Marcos na yan. 'Di ba? Di ba? May nangangalabit yung baby ko Kaya magtataka ka dito, bakit ang pinakulong nila o ang nilitis nila, okay lang yung mga kasama sa mga naglilinis ng pera, yung mga casino boys, yung mga BGC boys, okay lang yun, makulong talaga yung mga yun kasi sila yung mga tarantado dyan Sila at may ebidensya na nagtuturo sa kanila. Ang problema lang dito, bakit si Senator Bong Revilla ang tinuturo o yung nakulong? Parang ito na yung pinapalabas nila na sila na ang mastermind. Siya na ba yun? Diba? Lahat nga nagulantang Bakit napasama yung mga senador dyan? Bakit napasama sila Senator Bong, sila Chis Escudero, sino pa ba to? Villanueva, di ba? Si JBR, si Estrada pala, sorry. So bakit sila napasama dyan? Pero yung mga binanggit na kontraktor o yung mga congressman nitong Diskaya hindi man lang pinapatawag o iniimbestigahan. At hindi man lang nila ipatawag itong si Romualdez na siya ang tinuturo ng mga ito. Kaya nga mga kababayan, huwag tayo magpapauto sa mga style nitong mga to Na kunyari, magagawa sila ng panakip butas. Ito nga, ginawa nila, special na to si Senator Bong Revilla kasi nakuha na nila artista pag-uusapan at talagang, alam mo yun, ang packaging pa nila na nakulong na dati, inulit na naman. Huwag kayo magpapaniwala dyan. Ang kailangan nating managot, yung mastermind talaga, hindi itong mga to. Hindi ko sinasabi na si Senator Bong hindi siya guilty sa mga yan o wala siyang ginagawa. Pero mga kababayan, kung sino talaga itong mga to, si Romualdez, si Zaldico at yung pinakapinuno na alam naman natin na si Bongbong Marcos yan, yun dapat ang managot sa mga kagagawan dyan sa flood control. Unang-una, pinagmalaki mo yan, Bongbong Marcos, kaya hindi mo pwedeng itanggi. Diba? Huwag kayo basta-basta maniniwala sa mga propaganda nito mga tarantado na to. Kaya at least pinapakita natin yung mga yan at hindi pinapansin to ni Lacson Itong pinasa na to, itong matrix na to, hindi pinapansin niya ni Lacson. May mga shut the fuck up pa siyang nalalaman. Talaga mga kabaklaan ito ni ewan ko sa'yo, Lacson. Anyway mga pare, maraming salamat po sa pagsama sa akin. Kung nagustuhan nyo po yung aking video, please subscribe to my channel at huwag kakalimutan mag-share at mag-likes ng ating mga videos. Ganun din po pakipollow ang paring RJ sa Facebook at paring RJ Manatero sa TikTok. Ganun din po pakipollow din ang pakisubscribe sa SMNI DCAR 1026 sa YouTube, Vox Populi, ang boses ng bayan sa YouTube at Facebook, Banateros 2.0 sa Facebook. Maraming salamat mga pare. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Ako po si paring RJ